6 na dekada na ang nakararaan, pero sariwa pa rin sa utak ko lahat ng napagdaanan ko at ng aking asawa na si Joel. Ang gusto lang naman namin noon ay magkaroon ng panibagong buhay sa isang baryo na hindi namin akalain na roon pala namin mararanasan ng isang malagim na kalbaryo at pagsubok sa aming mag-asawa. Ako si Darcy. 20 taong gulang pa lamang ako noon, habang 25 taong gulang pa lamang si Joel noong ikinasal kaming dalawa. Pareho na kasi kaming ulila at mayroon na rin namang sapat na ipon si Joel para maikasal kami at magkaroon ng panibagong buhay. Umalis kami noon sa Barrio Tibuco dahil maraming tsismosa doon na ayaw sa amin ni Joel. Pangarap naming mag-asawa ang magkaroon ng magandang pamumuhay. Yung tipong wala kaming iisipin kung ano ang sinasabi ng iba. Doon sa Barrio Tibuco ay kami lagi ang nilalait dahil maaga kaming naging mag-asawa. Kaya naman noong ikinasal kami ay lumipat kami sa Barrio Rambo. Isa itong maliit na baryo na nasa bundok na at malayo sa syudad. Doon namin piniling manirahan ni Joel dahil tahimik ang lugar at maganda rin ang mga balita patungkol sa baryo na yon. Ayon pa nga sa mga naririnig namin sa mga kapitbahay namin noon sa Barrio Tibuco, ay ang Barrio Rambo daw ay isang mapayapang baryo dahil wala raw kahit anong krimen ang nangyayari roon, katulad na lamang ng pagnanakaw o pagpatay. Malinis ang pangalan ng Barrio Rambo, kaya naengganyo kami ni Joel na doon bumuo ng pamilya. Pagdating namin ni Joel sa Barrio Rambo ay sinalubong agad kami ni Tiago. Siya ang kapitan noon sa Barrio Rambo at matagal na ring kapitan ng baryo. Kaidaran lang siya ni Joel at napakabait at hinhin ng boses niya. Sinabihan niya kami na wag daw mahihiyang lumapit sa kanya kapag may kailangan. Ayon pa kay Kapitan Tiago, kapag daw may problema ay lapitan na lang daw siya para daw maresolbahan daw namin agad. Masaya kaming tumungo ni Joel bago kami pumunta sa aming bahay. Hindi lang si Kapitan Tiago ang lumapit sa amin dahil nilapitan din kami ng iba pang tao roon at masaya kaming tinanggap sa Barrio Rambo. Pagdating namin ng aking asawa sa aming bahay ay agad kaming pumasok. Mayroon kaming kaharap na bahay pero medyo may kalayuan ito sa bahay namin ni Joel. Wala na kaming sinayang na oras noon ni Joel. Agad na kaming nag-ayos ng aming mga gamit habang pinag-uusapan ang magiging plano namin sa pagsisimula ng aming buhay sa baryo. Ilang saglit pa ay may kumatok sa aming pintuan. Si Joel ang nagbukas nun at nakita namin ang isang lalaki na kaidaran ni Joel. Nakangiti siya at may daladalang adobo. Nanuot pa sa ilong ko ang adobo na hawak niya. Nagpakilala siya sa pangalang Yoyo. Napag-alaman namin na siya pala ang nakatira sa bahay na nasa harapan namin. Nakangiting pinatuloy namin si Yoyo sa aming bahay. Kinuha ko ang adobo na inabot sa akin ni Yoyo. Habang hinahanda ko ang adobo at kanin para sa aming tatlo, ay nagkwento si Yoyo na matagal na raw siyang naninirahan sa Barrio Rambo. Matagal na rin daw siyang walang kapitbahay at masaya daw siyang magkakaroon na siya ng kaibigan sa baryo na yon. Hindi raw kasi siya palaimik masyado dahil mahiyain daw siyang tao. Sumagot naman ako na kami ang magiging kaibigan niya. Sumigonda rin si Joel na kumpare niya na raw si Yoyo dahil kapag daw nagkaanak na kami ay siya raw ang magiging ninong. Tuwang-tuwa si Yoyo sa narinig at sinabi niya sa amin na tikman daw namin ang adobo na niluto niya. Sakto naman na natapos ko nang ihanda ang kanin. Salo-salo kami noon kumain at unang tikim ko pa lang sa adobo ay napapikit na ako sa sarap. Malambot ang karne nito at malinamnam pa sa dila. Hindi siya karne ng manok at hindi rin mukhang karne ng baboy. Napatingin ako kay Yoyo nang tanungin niya kami kung ano raw ang lasa ng adobo.
Matagal na rin daw kasi siyang hindi nakakapagluto ng adobo. Kaya hindi raw sigurado si Yoyo kung masarap ba. Sinabi ni Joel na masarap naman ang adobo ni Yoyo. Tinanong din ng asawa ko kay Yoyo kung anong karne ng hayop ang ginamit niya. Sinagot ni Yoyo na galing daw yon sa baboy. Nagtataka kung tinanong si Yoyo kung bakit iba ang itsura ng karne kung galing yon sa karne ng baboy. Malalaki ang karne at iba rin ang lambot ng mga ito. Natatawang sinagot ako ni Yoyo na pinakaluan niya lang daw ng matagal ang karne kaya napakalambot. Hindi na ako nagtanong pa ulit at pinaniwalaan na lamang ang sinabi niya. Nagkwentuhan pa kami ng matagal habang kumakain at masasabi kong mabait si Yoyo at madaldal. Naikwento niya pa nga sa amin na kasabayan niya raw ang kapitan na dumating sa Barrio Rambo. Pero hindi daw sila malapit sa isa't isa. Sinabi niya pa sa amin na handa raw siyang magluto ng adobo sa amin araw-araw dahil marami naman daw siyang karne pa sa bahay niya. Pabiro pa akong nanghingi noon ng karne pero tumanggi si Yoyo. Saka sinabing siya na raw ang magluluto para sa amin. Hindi na ako nagpumilit noon. Nagkatinginan pa nga kami ni Joel. Ang nasa isip ko noon ay madamot lang sa karne si Yoyo. Pero hindi ko na yun sinabi pa kay Joel. Ilang saglit pa ay nagpaalam na umalis si Yoyo. Hinatid namin siya sa labas ng bahay. Sinabi pa ni Yoyo na dadalhan niya raw ulit kami ng adobo bukas. Pumayag na lang kami ni Joel. Pag-alis ni Yoyo ay sinabi sa akin ni Joel na si Yoyo raw ang magiging ninong ng magiging anak namin. Tinanong niya pa ako kung ayos lang daw ba maging kumpare namin si Yoyo. Pumayag ako kasi wala naman akong napapansin na kakaiba kay Yoyo at mukha namang disenteng tao siya. Nang sabihin ko yun ay tuwang-tuwa pa si Joel dahil mayroon na raw siyang kumpare sa baryo na yon. Papasok na sana si Joel sa bahay nang magpaalam akong maglakad-lakad lang sa baryo. Pumayag si Joel sa kasinabing mag-iingat daw ako dahil hindi niya raw ako masasamahan. Siya na raw kasi ang mag-aayos ng bahay. Hindi ko na siya sinagot noon at ngumiti na lamang. Habang naglalakad ako sa kalsada ng baryo, ay napansin ko ang tinginan ng 3 kababaihan na kaedadan ko. Nasa harapan sila ng isang bahay. Nagbubulungan sila habang nakatingin sa akin, kaya hindi ko maiwasan na mailing. Hindi ko natuloy mapigilan pang lapitan sila at saka tanungin kung pinag-uusapan ba nila ako. Kalmado lang naman ang boses ko noon para maitago ang inis ko. Ayoko kasi sa lahat ang pinag-uusapan ako, lalo na't halatang halata sa tingin ng 3 kababaihan. Nagpakilala naman sila sa mga pangalang Jane, Tina at Faith. Sinabi sa akin ni Jane na naninibago lang daw sila dahil may bagong salta raw sa Barrio Rambo. Pagkatapos daw ng ilang taon, segunda rin ni Tina na matagal na raw walang ibang bumibisita sa Barrio Rambo. Pagkatapos daw mawala ng biglaan ng isang pamilya na lumipat daw sa Barrio Rambo, pero ang bali-balita raw ay pinatay daw ang mga ito. Nangunot ang noo ko noon. Nakaramdam ako ng takot lalo na't binanggit na ang patungkol sa patayan. Mahina akong tumawa sa kasinabihan silang malinis ang pangalan ng Barrio Rambo at wala rin kaming nababalitaan na may patayan na nagaganap sa Barrio Rambo. Umiling si Jane. Sinabi niya sa akin na tinatago daw na may patayan na naganap pero malakas daw ang loob nilang 3 na mayroon. Hinala pa nga raw nila ay si Yoyo ang may gawa ng pagpatay dahil kapitbahay daw noon ni Yoyo ang mga pamilyang bigla ang nawala. Hindi ako bigla nakasagot. Nakatitig lang ako sa kanila na seryosong nakatingin sa akin. Nagsalita si Faith sa kabinalaan ako na mag-ingat daw ako kay Yoyo dahil nadaanan daw nila kanina ang bahay namin at nakita daw nila si Yoyo sa loob ng bahay. Wala man daw silang patunay na si Yoyo ang suspect pero tahimik daw at hindi nakikipag-usap si Yoyo. Kaya naman pakiramdam nila ay ito ang pumapatay.
Binalaan pa ako ni Tina na ingatan daw namin ang aming mga sarili. At kung kailangan ko raw ng tulong ay lapitan ko daw silang tatlo. Naghahanap pa raw sila ng ebidensya laban kay Yoyo. At kapag nakahanap na raw sila, ay hindi raw sila magdadalawang isip na ipakulong si Yoyo. Sasagot na sana ako nang may tumikhim sa aking gilid. Pagtingin ko ay si Kapitan Tiago ito. Sinabihan niya si Tina, Jane at Faith na huwag magsasabi sa akin ng kung ano-ano. Hindi sumagot ang tatlong babae pero tinignan lang nila ako na para bang pinapaalala sa akin ang babala nila bago sila tuluyang umalis. Pag alis nilang tatlo ay sinabihan ako ni Kapitan Tiago na huwag daw maniniwala sa kanila. Sila raw kasi ang kilala sa Barrio Rambo na masyadong pinaghihinalaan ng mga bagay-bagay. Tumango na lamang ako sa sinabi ni Kapitan, saka nagpaalam na uuwi na. Habang pauwi ako noon, ay bumabalik sa isip ko ang babala nila. Hindi ko naman dapat paniwalaan yun pero ang isang parte ng utak ko noon ay sinasabing totoo ang sinasabi nila. Pagdating ko sa bahay ay agad kong kinuwento kay Joel ang sinabi ni na Jane, Tina at Faith. Akala ko ay matatakot din siya kagaya ko. Pero tinawanan lamang ako ni Joel. Saka sinabing hindi naman daw ganoong tao si Yoyo. Mabait daw ito at sigurado siyang hindi kayang manakit ni Yoyo. Sumang-ayon na lamang ako sa sinabi niya at kinalimutan ko na lamang noon ang mga babala ng tatlong babae na nakilala ko. Kinabukasan tanghali na nang magising ako. Lumabas agad ako sa aming kwarto ni Joel nang hindi ko makita ang asawa ko sa tabi ko. Dumiretso ako sa kusina nang makaamoy ng pamilyar na aroma ng pagkain. Pagdating ko sa kusina ay nakita ko si Joel at si Yoyo na masayang nag-uusap habang naghahanda ng mesa. Napansin din naman agad ako ni Joel na sinabi sa akin na nagdala na naman daw ng bagong lutong adobo si Yoyo. Binalita rin sa akin ni Joel na dumating na raw ang kanyang mga alagang manok. Tumango naman ako sa sinabi niya, saka masayang binati si Yoyo. Noong mga oras na yon naisipan kong wag paniwalaan ng chismis sa akin ni na Tina, Jane at Faith, lalo na't wala rin naman silang ebidensya. At si Kapitan Tiago na rin ang nagsabi na wag ko silang paniwalaan. Sinabihan ko si Yoyo na amoy ko na naman ang masarap niyang adobo. Ngumisi sa akin si Yoyo. Ayon pa sa kanya, sinisigurado niya raw na kahit sa malayo ay maaamoy ko raw ang adobo. Sayang din naman daw ang ginawa niya kung hindi magiging mabango ang amoy ng adobo. Sumang-ayon ako sa kanyang sinabi, saka naupo sa tabi ni Joel. Nagsimula na kaming kumain noon at gaya ng dati, bawat kagat ko sa karne ng adobo ay malinamnam at manunuot talaga sa dila. Ilang saglit pa ay tumayo si Yoyo. Nagpaalam siya sa amin na may kukunin lang daw sa kanyang bahay. Tumango naman ako at nagpatuloy sa pagkain. Tahimik lamang kaming kumakain ni Joel nang makarinig kami ng lagabog at ingay sa likod ng aming bahay. Napatayo pa ako sa gulat noon. Akmang maglalakad na ako papunta sa likod ng aming bahay nang pigilan ako ni Joel. Sinabi niya sa akin na siya na raw ang titingin kung ano ang nangyari sa likod ng bahay at kumain na lang daw ako. Hindi na ako nakipagtalo pa at pumayag na lamang sa gusto niya. Sinundan ko pa ng tingin si Joel na dire-diretsong lumabas ng bahay namin. Nagpatuloy na lamang ulit ako sa pagkain. Ilang minuto ang lumipas ay hindi pa rin bumabalik si Joel. Kahit si Yoyo ay hindi pa bumabalik sa bahay. Nagtaka na ako noon dahil wala namang ibang rason si Joel para hindi agad bumalik sa kusina. Naisipan ko pang maghintay ng ilang saglit pero hanggang sa matapos akong kumain ay hindi pa rin bumabalik si Joel. Tumayo na ako at naglakad papunta sa likod ng bahay. Nagulat ako nang makarinig ng mga mahihinang boses na nagmumula sa likod ng bahay. Agad kong binuksan ang pinto. Nangunot ang aking noo ang makita si Joel at Yoyo na nasa likod ng bahay. Napansin ko rin ang marka sa liig ni Joel at ang maliit na sugat sa kilay ni Yoyo.
Tinanong ko silang dalawa kung ano ang ginagawa nila sa likod ng bahay at kung bakit hindi ko man lang alam na kasama na pala ni Joel si Yoyo. Napansin ko ang pagtinginan ng matagal ni na Joel at Yoyo bago lumingon sa akin ang aking asawa. Saka ako nilapitan. Sinabihan niya ako na nakawala raw sa tali ang isa sa mga manok ni Joel, kaya naman tinulungan siya ni Yoyo na hulihin ang mga ito. Nagtataka kong tinanong si Joel kung paano nakapunta sa likod ng aming bahay si Yoyo. Sinagot naman ako ni Yoyo na pumasok daw siya sa bahay namin, pero hindi ko raw napansin dahil abala ako sa pagkain. Dagdag pa ni Joel na ako sana raw ang hihingan niya ng tulong kaso nakita niyang papasok si Yoyo, kaya si Yoyo na lamang daw ang tinawag niya. Hindi na ako nakasagot pa sa paliwanag ni Joel. Marami pa akong gustong itanong sa kanya, pero mas pinili ko na lamang na wag nang magsalita pa. May parte sa akin noon na hindi kumbinsido sa paliwanag ni na Joel, pero inisip ko na lamang na hindi naman magsisinungaling sa akin ng aking asawa. Noong araw na yon ay hindi ko mapigilan ng sarili ko na pagmasdan sina Joel at Yoyo. Madalas silang magtinginan na para bang may tinatago silang kakaiba. Hindi rin sila nagkikwentuhan at ako lamang ang madalas makipag-usap kay Yoyo. Kaya naman, bandang 7:00 ng gabi, habang magkatabi kami ni Joel sa higaan, ay tinanong ko siya kung ano talaga ang nangyari sa kanilang dalawa ni Yoyo. Dagdag ko pa na alam kong may kakaibang nangyayari sa kanila sa likod ng bahay, lalo na at may sugat silang dalawa. Sinabi sa akin ni Joel na wala raw nangyaring kakaiba at iwasan ko na raw mag-isip ng kung ano-ano. Dagdag pa ni Joel na hanggat maaari raw ay wag daw akong umalis sa tabi niya. Hindi ko na nagawang makapagtanong pa nang tumalikod sa akin si Joel. Sinubukan ko pang tawagin ang pangalan niya para magtanong pa patungkol sa kanila ni Yoyo pero hindi na sumagot si Joel. Inisip ko na lamang noon na baka nga wala naman talagang kakaibang nangyari sa kanila ni Yoyo at ako lamang ang nag-iisip ng masama. Bandang 2:00 ng madaling araw ay nagising ako dahil sa tawag ng kalikasan. Ayoko pa sanang umihi noon kasi tinatamad na akong bumangon kaso nga lang ay naiihi na talaga ako. Pinilit ko na lamang ang sarili ko na bumangon, saka dire-diretsong pumunta sa banyo. Pagkatapos kong umihi ay babalik na sana ako sa aming kwarto nang makaramdam ako ng gutom. Naalala ko noong mga oras na yon, yung natirang adobo ni Yoyo. Natakam ako bigla sa tuwing naaalala ang lasa ng adobo ni Yoyo. Dumiretso ako sa kusina, saka kinuha ang nakatakip na adobo sa mesa. Hindi ko na ininit yun dahil kaunti lang naman ang kakainin ko. Habang kinakain ko yung adobo ay nakaramdam ako ng matigas na bagay na nasa aking bibig. At halos mamutla ako nang makita ang isang kuko na mayroon pang sarsa sa paligid. Pinagtayuan ako ng balahibo noon sa takot. Nagtataka na ako noon kung saan galing yung kuko. Kumuha ako ng isang karne sa adobo sa kahinati ito. Isang kuko ang nasa loob ng karne, pero medyo malambot na ito. Pakiramdam ko noon ay pinagbagsakan ako ng langit at lupa, Sir Eric. Hindi ko alam kung papaniwalaan ko ba ang nakita kong kuko o panaginip lang ang nangyari sa akin noon. Nagmamadali akong bumalik sa aming kwarto habang daladala ang kuko. Ginising ko si Joel. Wala na akong pakialam noon kahit magalit siya sa akin. Nang magising si Joel, ay sinabi ko sa kanya na may kuko sa adobo. Dagdag ko pa na nakapalaman ng kuko sa bawat karne. Hindi agad nakasagot si Joel. Tinignan niya lamang ang kuko saka umiling-iling. Sinabihan niya ako na matulog na at wag na raw siyang bibiruin ng mga walang kwentang bagay. Inis kong sinagot si Joel. Natotoo ang kuko na hawak ko. Pinahawak ko pa sa kanya ang kuko pero nagulat ako nang sigawan ako ni Joel. Ayon sa kanya, wag ko na raw siyang istorbohin sa mga walang kwentang bagay. Kung ayaw ko raw ng adobo ni Yoyo, itapon ko na raw at wag nang kakainin. Dagdag pa niya na wag daw ako gagawa ng mga bagay na parang karne daw ng tao ang ginamit ni Yoyo sa pagluluto ng adobo.
Wag na raw akong masyadong mapag-usisa dahil nakakasira lang daw yun sa utak ko at sa utak niya. Pagkatapos niyang sabihin yun ay tumalikod na sa akin si Joel. Natulala ako sa sinabi niya. Yun ang unang pagkakataon na sinigawan ako ni Joel at hindi niya pinaniwalaan. Tumatak din sa isip ko noon yung sinabi niyang wag ko raw isipin na karni ng tao ang ginagamit ni Yoyo. Noong mga oras na yun, Sir Eric, wala sa isip ko na baka karni ng tao ang nasa adobo. Ang nasa isip ko lamang noon ay baka marumi magluto si Yoyo. Hindi na ako nakatulog pagkatapos ng pag-uusap namin ni Joel. Tinapon ko rin yung adobo at ilang beses pa akong dumuwal para sana isuka ang kinain ko. Nandiri ako sa sarili ko dahil sa pagkain ko ng adobo. Bukod pa roon, napapaisip pa ako kung marumi lang ba talaga gumawa ng pagkain si Yoyo o karni na talaga ng tao ang ginagamit ng aming kumpare. Kinabukasan nagising ako na wala na sa tabi ko si Joel. Dire-diretso akong lumabas ng kwarto at nagulat ako nang makasalubong ko si Joel. Lalagpasan ko sana siya dahil nagtatampo pa ako noon sa pagsigaw niya sa akin pero bigla siyang nagsalita. Sinabihan niya ako na wag na raw akong mabibigla kung wala akong makitang kahit isang hayop sa likod ng bahay. Tinanong ko siya kung bakit at sinagot niya naman ako na nawawala raw ang mga hayop. Pero wag ko na raw masyadong pansinin yun dahil ang mahalaga raw ay buhay kami. Tatanungin ko pa sana si Joel patungkol sa sinabi niya pero naunahan niya na akong sabihan na maging mapalad na lang daw dahil buhay pa kaming dalawa. Napakamot ako sa ulo ko sa narinig. Takang-taka na ako sa inaakto ni Joel. Hindi ganoon ang pagkakakilala ko sa aking asawa. Kilala ko ang asawa ko bilang mabait at hindi marunong magtago ng sikreto sa akin. Sa halip na sa kusina ako pumunta at dumiretso ako sa likod ng bahay. Kahit isang manok ay wala akong nakita. Tanging mga balahibo lamang ng manok ang naroroon. Nakaramdam ako ng inis kasi kung umakto si Joel ay parang wala lang sa kanya ang mga manok na inaalagaan namin. Kahit noong wala pa kami sa Barrio Rambo. Pumasok ulit ako ng bahay at nakita ko si Yoyo na kausap si Joel. Lumapit ako sa kanila sa katumikim. Nakita ko agad ang daladalang adobo ni Yoyo. Nakangiting sinabi sa akin ni Yoyo na sa bahay daw siya kakain para daw magsalo-salo kami sa niluto niyang adobo. Kaarawan niya raw kasi noong araw na yon at wala siyang ibang kaibigan na pwedeng maging kasama. Inaasahan kong titingin muna sa akin si Joel para alamin kung payag ba ako sa gusto ni Yoyo. Pero biglang pumayag si Joel kay Yoyo nang hindi man lang inaalam kung ano ang palagay ko. Kaya na lamang akong ngumiti nang yakapin ako ni Yoyo at nagpasalamat. Sinabi niya pa sa amin na babalik daw siya mamayang hapon para daw makapagsalo-salo kami sa kanyang kaarawan. Itago ko na lang daw muna ang adobo at kung gusto raw namin ay ulamin na raw namin at magluluto na lang siya ulit. Hindi ko na nagawang makasagot pa nang tumalikod si Yoyo. Pag-alis ni Yoyo ay inis kong tinignan si Joel. Tinanong ko siya kung bakit hindi niya ako kinonsulta muna bago gumawa ng desisyon. Dagdag ko pa na nakakita ako ng kuko sa adobo ni Yoyo. At paano na lamang kung mayroong kuko ang adobong bigay ni Yoyo? O baka naman mga pampalasa na magbibigay ng sakit sa amin. Tinawanan ako ni Joel. Sinabi niya sa akin na matalik na kumpare niya si Yoyo at sigurado siyang malinis ang pagkain. Kung ayaw ko raw kumain ng adobo, magluluto na lang daw siya ng isa pang ulam para yun daw ang makain ko. Wag na raw ako masyadong magreklamo at magpasalamat na lang daw kay Yoyo dahil binigyan kami nito ng adobo. Umawang ang labi ko sa gulat. Sinundan ko ng tingin si Joel na dire-diretsong pumunta ng kusina, dala-dala ang adobo. Napahilamos na lamang ako sa muka dahil sa inis. Noong oras na yon, nagtataka na ako kung paano ang pagluluto ni Yoyo sa adobo at kung bakit ganoon ang inaakto ni Joel na para bang lagi siyang kampi kay Yoyo. Nang sumapit ang tanghali ay naisipan kong puntahan si Kapitan Tiago para sabihin dito ang biglaang pagkawala ng mga alaga naming hayop at ang tanungin din siya patungkol kay Yoyo.
Hindi pa man ako nakakarating sa bahay ni Kapitan Tiago ay nakasalubong ko na siya. Agad niya akong binati at ganoon din ang ginawa ko sa kanya. Tinanong ako ni Kapitan Tiago kung saan daw ako pupunta. At sinabi ko naman na siya talaga ang pakay ko. Direkta ko nang pinaalam kay Kapitan Tiago na nawawala ang mga alagang hayop namin. Inaasahan ko noon na mag-aalala siya at sasabihin sa akin na reresolbahan niya ang nangyari sa mga hayop ko. Pero tinawanan lamang ako ni Kapitan Tiago. Tinanong ako ni Kapitan Tiago kung bakit daw hindi ko tanungin ang asawa ko. Sa pagkakaalam niya raw kasi ay binigay na ni Joel ang lahat ng manok namin kay Yoyo kaninang umaga bilang regalo sa kaarawan ni Yoyo. Hindi makapaniwalang tinignan ko si Kapitan Tiago. Tinanong ko pa siya kung bakit niya naman gagawin yun. Pero nagkibit balikat lamang si Kapitan Tiago. Sinabihan niya pa ako na wag na raw akong magalit kay Joel dahil kung ano man daw ang dahilan kung bakit niya ginawa yon ay siguradong dahil daw sa kaligtasan naming mag-asawa. Hindi ko na nagawa pang magtanong nang tumalikod na ito sa akin. Naiwan akong takang-taka sa nangyayari at sigurado ako noon na kapag tinanong ko si Joel ay mag-aaway lamang kami. Maglalakad na sana ako pabalik ng bahay nang makita ko si Jane, Tina at Faith na naglalakad papunta sa direksyon ko. Hinintay ko silang makalapit sa akin at nang makalapit ako ay sinabihan ako ni Tina kung kumusta na raw kami. Pilit akong ngumiti sa kasinabing ayos lang pero tumawa si Faith. Hindi daw mukhang maayos ang pakiramdam ko. Hindi ko na napigilan noon na ikwento sa kanilang tatlo ang nangyari kay Joel magmula noong naabutan ko sila ni Yoyo sa likod ng bahay. Lahat ng detalye ay sinabi ko sa kanila. Nang matapos akong magkwento ay nagkatinginan na lamang ang tatlo. Lumapit lalo ang tatlo sa akin sa kasinabihan ako na wag ko raw sasabihin kahit kanino ang ipapaalam nila sa akin. Dala ng kuryosidad ay pumayag ako. Sinabi ni Faith na nakakita raw siya ng halimaw na umaaligid sa bahay namin kagabi. Lumabas pa nga raw ito sa bintana ng bahay namin. Dagdag pa ni Jane na aswang daw yun kaso hindi raw nila nagawang sugurin dahil natatakot sila na baka mamatay sila lalo na't wala raw silang kahit anong pangontra. Pagtingin ko kay Tina ay tinapik niya ako sa balikat. Binalaan niya ako na mag-ingat daw kay Yoyo dahil malakas daw ang kutob niyang si Yoyo daw ang aswang at ang adobo raw na ibinibigay niya sa amin ay karne ng tao. Napalunok ako at hindi makapagsalita. Ayokong maniwala sa sinasabi nila pero lahat ng binanggit ni Tina, Jane at Faith ay tumatak sa utak ko. Tumatayo ang balahibo ko noon sa takot. Sinabihan ko na lamang silang tatlo na kung aswang si Yoyo ay paniguradong kakainin niya kaming dalawa ni Joel. Pero hindi naman yun ginawa ni Yoyo. Mahinang tumawa si Jane. Sinabi niya sa akin na wag daw magpapaloko kay Yoyo. Alalahanin ko raw na ang mga aswang ay magaling sa pagmamanipula ng tao. Sasagot na sana ako nang marinig ang boses ni Joel. Pagtingin ko sa aking likuran ay nakita ko siyang naglalakad palapit sa akin kasama si Yoyo. Nang harapin ko ulit ang tatlo ay sinabihan ako ni Tina na mag-ingat daw. Saka sila tumalikod sa akin at naglakad na paalis. Pagharap ko kila Yoyo at Joel ay tinanong agad ako ni Yoyo kung ano na naman daw ang pinapakalat ng tatlong yun. Ayon pa kay Yoyo na ang tatlong dalaga daw na yun ang madalas na nagpapakalat ng masama sa kanya. Nagbiro pa nga siya na kapag daw nagkaroon siya ng pagkakataon ay baka napatay niya na raw ang tatlong yon. Peke akong tumawa sa biro niya. Sinabi ko na lamang na nagtanong lang ako kung saan ang papunta sa palengke. Sinagot naman ako ni Joel na wag ko na raw babalakin na mamalengke dahil nagluto na raw si Yoyo ng maraming putahe bukod sa adobo. Umuwi na raw kami ng bahay dahil naghihintay na raw ang pagkain. Hindi na ako nakaangal pa nang hilain ako ni Joel. Mula sa gilid ng aking mata ay tinignan ko si Yoyo. Nakangisi ito habang kinakausap si Joel. Mukha naman siyang normal na tao pero sa tuwing naiisip ko ang sinabi sa akin ng tatlong dalaga at ang nakita ko sa adobo niya,
pakiramdam ko ay may tinatago si Yoyo na paniguradong may kinalaman si Joel. Noong araw na yun ay tahimik lamang ako habang nagsasalo-salo kami. Hindi ko magawang maging komportable sa tuwing napapatingin ako kay Yoyo. Kaunti lang din ang kinain ko sa adobo na niluto niya. Sinigurado ko pang walang kuko o kahit anong dumi ang adobo ni Yoyo bago ko ito isubo. Wala rin naman akong pagpipilian noon kung hindi ang kainin ng adobo dahil baka magalit pa sa akin si Yoyo kapag pinakita kong nandidiri ako sa adobo niya. Kinakausap din naman ako ni Yoyo at binibiro pero hindi na ako komportable katulad ng dati. Bumulong pa sa akin si Joel na makisabay daw ako kay Yoyo. Dahil kaarawan daw ni Yoyo. Pero hindi ko pinansin si Joel at pinagpatuloy ko lamang ang hindi pag-imik sa tuwing hindi naman ako ang kinakausap. Nang matapos kaming kumain ay nagpaalam na rin naman agad si Yoyo na uuwi na. Peke ko pang binati si Yoyo ng magandang kaarawan bago ko isara ang pinto ng bahay. Papasok na sana ako sa aming kwarto nang magsalita si Joel. Tinanong niya ako kung bakit ganoon daw ako umakto kay Yoyo. Nakakahiya daw sa kumpare niya. Sinabi ko kay Yoyo ang sinabi sa akin ni Jane, Tina at Pete na may posibilidad na aswang si Yoyo. Saglit na natigilan si Joel sa kaumiling. Ayon pa sa kanya, wag daw ako maniniwala sa 3 dalaga na yon. Wala raw kaming ibang kaibigan sa baryo na yon kung hindi si Yoyo. Hindi na ako nakaimik pa sa sinabi niya, pero napapaisip ako noon kung ano ang tinatago ni Joel patungkol kay Yoyo. Kinagabihan nakatulala lamang ako sa kisame habang iniisip noon kung ano ang mga gagawin ko para malaman ang sekreto ni Yoyo at ni Joel. Gusto kong humingi ng tulong noon kay Kapitan Tiago pero natatakot ako na baka akalain pa akong baliw. Lalo na't matagal na ring residente ng baryo si Yoyo. Gustuhin ko man humingi ng tulong kila Tina, Jane at Pete. Kaso natatakot ako na baka kung ano ang maging plano ng mga dalagang yon. Napabuntong hininga na lamang ako noon. Nagbago bigla ang tingin ko noon sa baryo. Buong akala ko noon ay wala na akong ibang iisipin bukod sa pang-araw-araw na pagkain namin ni Joel. Pero nagkamali ako. Mas inaalala ko noong mga oras na yon ang buhay namin dahil may posibilidad na baka aswang nga si Yoyo. Ipipikit ko na sana ang aking mata nang makarinig ng kalabog sa likod ng bahay at isang malakas na sigaw. Napabangon ako at mabilis na ginising si Joel pero hindi nagigising ang asawa ko. Nakarinig ulit ako ng ingay mula sa likod ng bahay. Hindi ako mapakali sa kama. Gusto kong makita noon kung ano ang nangyayari sa likod ng bahay. Nakakarinig ako ng impit na sigaw na parabang may pumipigil sa isang tao na sumigaw ito ng malaya. Ilang saglit pa ay nawala ang tunog. Umalis ako sa kama sa kinuha ang tubo sa ilalim ng kama. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Kinuha ko rin ang lampara dahil madilim pa sa labas. Paglabas ko sa likod ng bahay ay agad kong napansin ang dugo na nasa lupa. Namumula pa ito at halatang bago pa lamang. Napalunok ako sa takot lalo na nang makita kong mayroong pang mga bakas ng dugo sa lupa. Sinundan ko ang bakas ng dugo hanggang sa makarating ako sa bakod ng aming bahay. Natanaw ko agad ang bahay ni Yoyo at mayroong usok doon. Nagdadalawang isip ako noon na kung pupunta pa ba ako sa bahay ni Yoyo. Papunta kasi sa bahay niya ang mga bakas ng dugo. Agad akong umiling noon saka nagmamadaling pumasok ng bahay. Pagpasok ko ng bahay ay dumiretso ako sa kwarto namin ni Joel. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko dahil nagsisitayuan na ang balahibo ko sa kaba. Ang daming tanong noon sa sarili ko. Katulad na lamang kung sino ang sumigaw sa likod ng aming bahay at kung kanino galing ang mga bakas ng dugo. Kinabukasan nagising ako sa sigaw ni Tina at Jean. Paglabas ko ng aking kwarto ay nakita ko ang dalawa na umiiyak habang nakaupo sa maliit naming sofa. Nang makita nila ako ay mabilis silang lumapit.
Tinanong ko sila kung anong nangyari. Tumingin muna sina Tina sa paligid bago nila ako hilain papasok ulit ng kwarto ko. Sinara pa ni Jane ang kwarto ko at sumandal pa siya sa pinto. Nagtataka ko silang tinanong kung ano ang problema. Tinanong ko rin sila kung nakita ba nila si Joel. Seryoso akong tinignan ni Tina. Hinawakan niya ako sa aking balikat saka tinanong kung gaano ko raw kakilala si Joel. Natatawa ko silang sinagot na kilalang kilala ko si Joel dahil asawa ko siya at matagal ko na siyang naging kasintahan. Sinabihan naman ako ni Tina na may tinatago raw si Joel sa akin. Kinabahan ako sa sinabi ni Tina. Kahit alam ko nang may posibilidad na naglilihim nga si Joel sa akin, ay hindi ko pa rin maiwasan masaktan. Inalis ko ang pagkakahawak ni Tina sa balikat ko, saka seryoso siyang tinanong kung ano ba ang nangyayari. Sinabi naman ni Tina na kagabi raw ay naisipan nilang tatlo kasama si Faith na imbestigahan ang bahay ni Yoyo. Kitang-kita raw ng kanilang mga mata kung paano mag-iba ng anyo si Yoyo kahit daw may usok. Sinundan daw nila si Yoyo at pumunta daw si Yoyo sa likod ng aming bahay. Sumunod daw si Faith kay Yoyo at hindi na raw nila nakikita pa si Faith. Nagmula noong sumunod ito kay Yoyo. Ang haka-haka raw nila ay kinuha daw ito ng aswang. Natigilan ako sa sinabi ni Tina. Naalala ko noon yung nangyari noong gabi at alam kong may posibilidad na si Faith ang narinig kong sumigaw. Ikinuwento ko kay Tina at Jane ang nangyari kagabi. Lahat kami ay natahimik pagkatapos kong magkwento. Napahilamos sa mukha si Jane, saka sinabing malakas daw ang kutob niya na buhay pa si Faith pero kailangan lang daw namin pumunta sa bahay ni Yoyo para iligtas si Faith. Pumayag naman si Tina samantalang umiling ako. Sinabi ko na delikado ang plano nila dahil aswang ang makakalaban namin at medyo malayo ang mga bahay ng isa't isa dito sa Barrio Rambo. Nagsuhestyon pa ako noon na manghingi ng tulong kay Kapitan Tiago. Umiling si Tina. Bago daw sila pumunta sa akin ay pinuntahan daw muna nila si Kapitan Tiago. Noong ikinuwento daw nila ang nangyari dito, ay hindi daw naniwala sa kanila si Kapitan Tiago at pinalayas pa sila kasi nagkakalat daw sila ng mga maling impormasyon. Sumigunda rin si Jane na nakita niya rin daw ang asawa ko na pumasok sa bahay ni Yoyo bago daw sila dumating sa bahay. Kaya daw nasabi nila na may tinatago si Joel sa akin. Dagdag pa ni Jane na baka raw nakipagkasundo na si Joel sa aswang. Hindi ako nakapagsalita sa sinabi nila. Naalala ko noon yung mga sinabi sa akin ni Joel at ang unang beses na napansin ko ang pagbabago ng aking asawa. Huminga ako ng malalim noon sa kasinabihan si Jane at Tina na iligtas si Faith. Pero kailangan namin ng mga pangontra sa aswang para handa kami. Hindi na kami nagsayang pa ng oras. Agad kaming kumuha ng asin, bawang at kalamansi sa kusina. Kinuha ko rin ang itak sa may lababo. Nang matapos naming ayusin ang lahat ay nagkatinginan na lamang kaming tatlo ni na Jane at Tina. Dahan-dahan kaming tatlo na naglakad papunta sa bahay ni Yoyo. Mayroon pa ring usok na lumalabas sa bahay ni Yoyo. Nang makalapit kami sa bahay ni Yoyo ay mabilis kong pinigilan si Jane na pumasok. Sinilip ko muna sa siwang ng pinto ang loob ng bahay at nang makitang walang tao, ay dahan-dahan kong tinulak ang pinto hanggang sa makapasok kaming tatlo. Binalungan ako ni Tina na mukhang nasa hardin daw si Yoyo at si Joel. Magsasalita na sana ako nang makarinig kaming tatlo ng boses na nanggagaling sa kusina. Dahan-dahan kaming lumapit sa kusina at nagtago sa isang malaking halaman na nasa bukana ng kusina. Nakita ko si Yoyo na nakatalikod sa amin habang nakaharap naman sa amin si Joel. Mabilis kong tinakpan ang bibig ni Tina nang tatawagin niya sana si Joel. Tinignan ko ulit si Joel na diretsong nakatingin kay Yoyo. Tinanong ni Joel si Yoyo kung ano pa ba ang gusto ni Yoyo. Lahat na raw ay binigay sa kanya ni Joel, kahit ang mga alagang hayop namin. Hinayaan din daw ni Joel na kumain kami ng adobong niluto ni Yoyo kahit alam ni Joel na karne yun ng tao.
Sinikmura daw yun ni Joel para daw walang mangyari sa aming dalawa ni Joel. Mahinang tumawa si Yoyo. Sinabi niya kay Joel na kailangan daw ni Yoyo ng katawan at isa pa lang daw ang nakukuha niya. Kailangan niya raw ng maraming tao para daw sa paparating na pista ng baryo. Magluluto daw siya ng maraming adobo na ipapakain sa buong baryo. Kitang-kita ko ang galit sa mukha ni Joel nang sinabi niyang hindi pa ba sapat si Faith. Dahil sa narinig ay nagkatinginan kaming tatlo. Sinabi ni Jane na nasa hardin si Faith at kailangan namin iligtas ito. Hindi ako nakaimik. Hindi ako makapaniwala na nagawa ng asawa ko na makipagkasundo sa aswang. Gusto kong maduwal dahil habang sarap na sarap akong kumakain ng adobo ni Yoyo, ay hindi ko alam na karne na pala yun ng tao. Aalis na sana kaming tatlo ng aksidenteng natabig ni Tina ang halaman na humaharang sa amin. Nanigas kaming tatlo sa pinagtataguan namin. Pagtingin ko kay Yoyo ay nakangisi na itong nakatingin sa amin habang nanlalaki naman ang mga mata ni Joel sa nakita. Agad na tumakbo si Jane at Tina habang hila-hila ako. Narinig ko ang malakas na sigaw ni Yoyo at nang lumingon ako ay nakita ko si Joel na sakal-sakal si Yoyo. Mabilis akong bumitiw sa hawak ni na Jane at Tina. Sa kasinabihan silang dalawa na iligtas si Faith. Bago pa man sila makasagot ay lumapit ako kay Yoyo sa kasinabuyan ito ng asin. Nabitawan niya si Joel. Binigay ko kay Joel ang itak habang kinuha ko naman ang kahoy na upuan ni Yoyo. Bago pa man makalapit sa amin si Yoyo ay hinampas ko ng upuan si Yoyo. Pero walang kahirap-hirap na tinabig ni Yoyo ang upuan. Saka nakangisi akong tinignan. Lumapit naman si Joel kay Yoyo sa kasinabihan si Yoyo na mayroon daw silang kasunduan na hindi ako sasaktan ni Yoyo. Pero tumawa lang si Yoyo. Saka sinabing putol na raw ang kasunduan na yon sa oras na sinaktan ko si Yoyo. Kitang-kita ko ang galit sa mukha ni Joel. Sumugod si Joel kay Yoyo. Hinampas niya ang itak kay Yoyo. Pero mabilis itong naiilagan ni Yoyo. Patuloy lamang sa pagsugod si Joel hanggang sa tumilapon si Joel mula sa sulok ng bahay. Muntikan pang bumagsak ang itak sa hita ni Joel kung hindi agad nakalayo si Joel. Nanginginig akong tumingin kay Yoyo. Naglalaway na siya at mayroon na siyang mahahabang kuko. Nakangisi siya sa akin habang tinititigan ako ng kanyang mapupulang mga mata. Akala ko noon ay katapusan ko na pero nagulat ako nang bumagsak si Yoyo. Pagtingin ko sa taong sumuntok kay Yoyo ay nakita ko si Kapitan Tiago. Wala itong kahit anong emosyon sa muka pero nakita ko ang pula ng mata niya. Nang tumingin siya sa akin ay kulay itim na ulit ang mata niya. Tinanong niya kami kung ayos lang at sinabi naman namin na ayos lang ako. Pagtingin ko sa aking gilid ay nakita ko si Joel na hindi makatingin sa akin. Bago pa man ako magsalita ay narinig ko ang boses ni Faith, Tina at Jane. Napangiti ako nang makitang buhay si Faith. Sinabi sa amin ni Faith na aswang si Yoyo at wag nang patakasin pa. Dagdag pa ni Jane ay patayin na rin daw si Yoyo para wala nang salot sa baryo namin. Lahat kami ay sumang-ayon sa suhestyon ni Jane. Pagtingin ko sa kapitan ay wala itong imik na kinuha si Yoyo saka umalis ng bahay. Sumunod din sa kapitan sina Jane, Tina at Faith. Natigilan ako nang marinig ang boses ni Joel. Humihingi siya ng tawad dahil hindi niya sinabi ang totoo. Ang totoo daw, nagsimula daw yun noong araw na pumunta siya sa likod bahay. Nakita niya raw si Yoyo na kinakain ang ulo ng alaga niyang manok. Nagulat daw siya rito at sinubukan labanan. Mapapatay na sana siya ni Yoyo pero nakipagsundo si Joel sa kanya. Ayaw daw kasi ni Joel na mawala siya dahil ayaw niyang mabiyuda ako ng maaga. Nakipagsundo raw si Joel na gagawin niya raw ang lahat ng gusto ni Yoyo, kapalit ng buhay naming dalawa. Ginawa daw ni Joel ang lahat para daw manatili kaming buhay pero noong araw daw na yon, sinabihan daw siya ni Yoyo na patayin si Faith at hindi yun kinaya ni Joel. Hindi nga akalain ni Joel na magmula raw noong gabi ay may iniihaw na si Yoyo na isang tao na siyang nagsasanhi ng usok.
Napag-alaman din ni Joel na ang adobo ay karne ng tao na ibinibigay ni Yoyo sa mga bisita ng Baryo Rambo. Maswerte daw kami kasi nanatili pa kaming buhay kahit nakakakain na kami ng adobo ni Yoyo. Ang adobo daw kasi na yon ang nagsisilbing huling kakainin ng mga biktima ni Yoyo. Hindi ako nakapagsalita sa paliwanag ni Joel. Niyakap ko na lamang ang aking asawa sa kasinabihan siya na aalis na kami ng lugar na yon sa araw mismo na yon. Mas gusto ko pang bumalik sa dati naming baryo dahil doon mas ligtas kami. Pagsapit ng gabi, agad kaming naghanda ni Joel para sa aming pag-alis. Nag-iimpake na kami noon ni Joel na may kumatok sa aming pintuan. Magkasama kaming nagtungo ni Joel sa may pinto. Saka binuksan ito sa pag-aakalang si Kapitan Tiago o yung tatlong babaeng naging kaibigan ko. Nagulat na lamang ako nang saksakin ni Yoyo si Joel. Gamit ang kanyang kuko sa kabinuhat ito sa balikat na parang sako. Sinubukan kong pigilan si Yoyo pero tinabig niya ako ng malakas. Napasigaw ako ng malakas nang tumakbo si Yoyo papunta sa gubat. Nanginginig ang aking kamay na lumabas ng bahay at pilit na hinahabol si Yoyo pero hindi ko na siya nakita. Nagulat na lamang ako nang makita si Kapitan Tiago na nasa aking gilid kasama si Jane, Tina at Faith. May kanya-kanya itong dalang kutsilyo. Tinanong ako ni Kapitan Tiago kung saan pumunta si Yoyo at sinabi ko naman agad na sa gubat ito dumiretso. Walang alinlangan na tumakbo sa Kapitan Tiago sa gubat habang nanghihina akong inalalayan ni na Jane at Tina. Nanginginig ang boses ko na tinanong sila kung paano nakalaya si Yoyo. Sinabi ko pa na bakit hindi pa patay si Yoyo. Sinagot ako ni Jane na mahirap daw patayin si Yoyo dahil aswang daw ito. Pagkaalis daw sa lubid na ibinabad sa kalamansi, ay nakatakas na agad si Yoyo. Hindi naman daw agad napigilan si Yoyo kasi sina Jane daw ang umalis at naglagay ng tali kay Yoyo. Dagdag pa ni Faith na ayaw daw humawak ni Kapitan Tiago ng lubid at nakita niya raw na noong nadaplisan daw ng lubid si Kapitan Tiago ay nagkaroon daw ng sugat si Kapitan Tiago. Umiling ako sa kasinabihan ng tatlo na wag nang munang isipin si Kapitan Tiago. Dagdag ko pa na kailangan namin makita ang aking asawa. Ako na ang naunang tumakbo papasok ng gubat. Sumunod naman agad ang tatlo. Hindi ko na alintana noon kahit makayapak lamang ako dahil ang mas inaalala ko ay ang aking asawa. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng ingay, hindi kalayuan sa amin. Sinundan namin ang ingay na yon hanggang sa makita ko si Kapitan Tiago na kaharap si Yoyo. Napasigaw ako nang makita si Joel na nakahandusay na sa lupa. Mabilis kong nilapitan si Joel habang nanginginig ang kamay ko na pinipigilan ng pagdugo ng kanyang tiyan. Tinignan ko si Kapitan Tiago nang magsalita siya. Nasa likuran niya si Jane at Tina habang nasa tabi ko naman si Faith. Sinabi ni Kapitan Tiago na itigil na raw ni Yoyo ang ginagawa nito. Pinagbigyan niya na raw ng mahabang panahon si Yoyo at yun na raw ang oras na itigil na ni Yoyo ang ginagawa nito. Natigilan ako sa sinabi ni Kapitan Tiago. Tinanong ko si Kapitan Tiago kung anong ibig niyang sabihin pero bago pa man makasagot si Kapitan Tiago ay mahinang tumawa si Yoyo saka sinabing magkapatid daw sila ni Kapitan Tiago. Napasinghap kaming lahat sa sinabi ni Yoyo. Nagkaroon daw sila ng kasunduan noon ni Kapitan Tiago na magiging kapitan siya habang si Yoyo naman ay hahayaan ni Kapitan Tiago na biktimahin lahat ng mga bagong salta sa baryo. Wala raw silang pakialam dalawa at mapuputol lang daw ang kasunduan kapag may sinaktan na si Yoyo sa mga kabaryo ni Kapitan Tiago. Si Kapitan Tiago rin pala ang may alam na may kasunduan si Joel at Yoyo pero hinayaan niya lang. Hindi naman daw dapat makikialam si Kapitan Tiago kaso sinaktan daw ni Yoyo si Faith na siyang tunay na residente ng baryo. Ang dapat lang daw saktan ni Yoyo ay kami ni Joel dahil kami raw ang bagong salta. Hindi makapaniwalang tinignan ko si Kapitan Tiago. Narinig ko pa ang bulong ni Faith na kaya pala hindi mahawakan ni Kapitan Tiago ang lubid dahil aswang din ito. Sumigaw si Kapitan Tiago na itigil na raw ni Yoyo ang mga ginagawa dahil mas gusto na raw ni Kapitan Tiago na mamuhay ng normal.
Sa halip na sumagot si Yoyo, ay sinugod niya si Kapitan Tiago habang isinisigaw na gagawin niya raw lahat ng gusto niya dahil yun daw ang tungkulin ng pagiging aswang. Napansin ko naman si Jane at Tina na lumapit sa amin. Pinagtutulungan naming apat na buhatin si Joel. Nagsimula kaming maglakad para sana makalayo ng tumakbo palapit sa akin si Yoyo. Natagpuan ko na lamang ang sarili ko noon sa sakal-sakal ng braso ni Yoyo habang kaharap si Kapitan Tiago. Kahit hindi ako makahinga ng maayos ay nagawa ko pa rin sumigaw kaila Jane, Tina at Faith na iligtas na ang asawa ko. Ayaw pa sana nila pero nagmamakaawa na ako na tumakbo na para mailigtas si Joel. Sa kabutihang palad ay sumunod sila at mabilis na naglakad palayo sa amin. Nabaling ang atensyon ko kay Yoyo na mahinang tumatawa. Nanlalamig ang buo kong katawan dahil sa nakakakilabot niyang tawa. Nagmakaawa ako kay Yoyo na pakawalan ako pero tinawanan niya lamang ako. Sinabi naman ni Kapitan Tiago na hahayaan niya raw mabuhay si Yoyo kapag daw pinakawalan ako ni Yoyo. Namasi lang si Yoyo at napasinghap ako nang maramdaman ng saksak sa aking likuran. Binitawan din ako ni Yoyo kaya naman napaluhod ako. Nakita ko na lamang sila Kapitan Tiago at Yoyo na sinugod ang isa't isa. Narinig ko pa si Kapitan Tiago na tinawag na demonyo si Yoyo dahil sa pagsaksak sa akin. Patuloy lamang silang naglalaban habang pilit akong gumagapang palayo noon pero lalong kumikirot ang sugat ko sa bawat galaw na ginagawa ko. Sa huli natumba ako noon sa lupa at ang huli ko na lamang nakita noon ay si Kapitan Tiago na nakaluhod habang nasa harapan niya naman si Yoyo at nakaturo rito ang matulis na kuko. Nagising ako noon sa boses ni Joel. Pagmulat ko ng mata ay nakita ko siyang nag-aalalang nakatingin sa akin. Agad ko siyang niyakap pero nabitawan ko rin agad noong naramdaman ang sugat ko. Magtatanong na sana ako nang automatikong pumasok sa kwarto na kinalalagyan ko sina Jane, Faith at Tina. Ibinalita sa akin ni Joel na 1 linggo na raw akong walang malay at sa 1 linggo raw na yon ay marami na ang nangyari. Ikinuwento sa akin ni Jane na lumipat na raw kami kasama sila sa baryo sa Ostia. Isang baryo daw na malapit sa syudad pero siguradong ligtas. Dagdag naman ni Faith na nagising daw agad si Joel dahil nagawa raw siyang gamutin agad ng isang mahusay na albularyo sa baryo Rambo. Mabuti na nga lang daw ay hindi malalim ang sugat ni Joel. Kwento rin ni Joel na sinaksak pala siya ni Yoyo noong tangkain niyang makatakas dito dahil balak na siyang lutuin. Tinanong ko sila kung paano na ako nakauwi at sinabi ni Tina na si Kapitan Tiago raw ang nag-uwi sa akin. Dala-dala ang ulo ni Yoyo. Umamin daw ito sa buong baryo patungkol sa pagiging aswang nito at kinabukasan daw ay naglaho na lamang si Kapitan Tiago. Wala namang may galit kay Kapitan Tiago dahil daw kahit aswang ito ay naging mabait itong kapitan. Hindi na nga raw nagawang makapagpasalamat ni Joel pero ang mahalaga raw ay ligtas ako. Napabuntong hininga ako noon. Pakiramdam ko pa noon ay 1 taong pangyayari ang naranasan ko. Hindi ko akalain na makakaengkwentro ako noon ng totoong aswang. Niyakap ko na lamang muli si Joel, saka nagpasalamat noon sa Panginoon dahil ligtas kaming lahat. Nang lumipat kami sa bagong baryo, ay nagsimula kami ng panibagong buhay ni Joel. Naging kapitbahay namin sina Tina, Faith at Jane. Laking pasasalamat ko rin sa kanila noon dahil sila ang isa sa dahilan bakit ligtas ang aking asawa. Hindi kalaunan ay nabuntis ako sa panganay naming anak ni Joel na si Tiago. Pinangalan namin yun kay Kapitan Tiago dahil kahit aswang ito ay may mabuti pa rin itong puso. At si Tina, Faith at Jane ang naging opisyal na mga kumari ko. Hindi na rin namin muling nakita pa si Kapitan Tiago pero noong binyag ng aking anak na si Tiago, ay nakakita ako ng isang figura ng tao na nakasilip sa may bakuran namin. Alam kong si Kapitan Tiago yun, base sa kanyang postura. Pero inisip ko noon na baka katulad lamang at namamalikmata lamang ako. Kasi kung si Kapitan Tiago yun, ay hindi yun nag-aalinlangan na lumapit sa amin.
Lumipas ang mga taon, sariwa pa rin sa mga utak namin ang pangyayari. Kahit matagal na ay naaalala pa rin namin ang bawat detalye at lubos pa rin kaming nagpapasalamat na buhay pa kami ni Joel. Napagtanto ko rin noon na kahit ganoon kahirap ang pagsubok na dinanas namin ni Joel, ay nanatili pa rin kami sa isa't isa. Kahit tao o aswang man ang nakalaban namin, natutunan kong mahalaga pa rin talaga ang may katuwang sa pakikipagsapalaran sa bawat pagsubok na kinakaharap. Dito na nagtatapos ang kwento ko. Sana ay nakapulot kayo ng magandang aral sa aming kakaiba at nakakatakot na karanasan. Kaming dalawang mag-asawa.